panahon ng Kapaskuhan, muli nating ginugunita ang Diyos sa kanyang pinakadakilang handog at pag-aalay, si Jesucristong ating kaligtasan. Sa liwanag ng biyayang ito, tayo rin ay inaanyayahang isabuhay ang diwa ng pag-ibig at pagbibigayan. Muling isasagawa ng pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, ang pamaskong handog ni Inay Maria para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang mga katutubo, urban poor communities, kabataan at matatandang napapabayaan at iba pang nasa laylayan ng ating lipunan. Noong unang Pasko, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang maging ilaw at pag-asa ng ating kaligtasan. Sa bawat Paskong ating ipinagdiriwang, inaanyayahan tayong isabuhay ang diwa ng pagbabahaginan upang tayo rin ay maging regalo ng katubusan. Sa lipunang talamak ang nakawan ng mga nasa kapangyarihan, hinahamon tayong yakapin ang landas ng pagbibigay at pag-aalay. Let us reclaim the original intent of Christmas, to selflessly love so that others may have life. Let us begin through this humble gesture of becoming Christmas to others. Tara na't makibahagi sa pamaskong handog ni Inay Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patalastas, marami sa mga kapatid natin ang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Dahil dito, kami po ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang makibahagi sa pagtulong sa mga naging biktima ng bagyo. Maaari po kayong magbigay ng inyong donasyon sa Information Office ng Dambana o kaya naman ipadala sa mga sumusunod na bank accounts o GCash number na makikita sa TV screen. Nais rin po naming ipagbigay alam na hindi po kami tumatanggap ng mga used clothing. Patuloy kaming nagpapasalamat sa inyong pagiging laging saklolo sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa diwa ng regalo ng Diyos sa Kapaskuhan, ang kanyang sarili, muling gagawin ng pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, ang pamaskong handog ni Inay Maria para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Dahil dito, kami po ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang makibahagi sa gawaing ito sa pamamagitan ng donasyong bigas, canned goods, o cash. May mga donation booth po tayo sa compound ng simbahan at sa front office. Maaari po kayong magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan ng GCash at bangko. Ang detalye po ay makikita sa mga TV monitors. Sama-sama nating ipadama ang kagalakan ng Pasko sa mga kapatid nating dukha at pinababayaan. Maraming salamat po sa inyong pagiging daluyan ng laging saklolo ng Diyos. Bilang pagdiriwang ng National Vocation Month at ng Redemptorist Vocation Awareness Month, inaanyayahan po ang mga kabataan na may edad 15 hanggang 35 na makibahagi sa ating Vocation Accompanying Program na gaganapin tuwing Miyerkules sa Vocation Hub na matatagpuan sa patio ng simbahan mula 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga kabataan at mananampalataya na tuklasin ang tawag ng Diyos, maging ito man ay buhay relihiyoso, pagpapari, o sa bokasyon ng pagiging laiko, misyonero. Inihikayat namin ang lahat, lalo na ang mga kabataan, na dumalo at makiisa sa paglalakbay tungo sa pagtuklas ng bokasyon. Paalala sa mga deboto, bilang bahagi ng ating paghahanda sa mga posibleng sakuna, ang lahat ng deboto ay pinapayuhan na manatiling kalmado at mahinahon sakaling magkaroon ng malakas na lindol o babala ng storm surge o tsunami.
Kung may lindol, mangyaring dahan-dahang lumabas ng simbahan at magtungo sa harapan o sa patio area ng simbahan. Iwasan ang pagtakbo at panatilihin ang kaayusan. Kung may storm surge o tsunami, magtungo sa parking area ng simbahan. Manatiling mapagmatyag at makinig sa mga anunsyo ng pamunuan ng simbahan o ng mga itinalagang tagapag-ayos ng seguridad. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at disiplina. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa kabanalan sa bokasyon. Tayo pong lahat. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan, sa pagpapari at buhay relihiyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo't higit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito ay hinihiling namin sa pamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Ngayon din po ay pandaigdigang araw para sa mga dukha. Ang atin pong punong tagapagdiwang sa umagang ito ay si Reverend Father Kenneth Dan Galyamaso, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awit, tugon at panalangin sa atin pong misa. Marami pong salamat.
ang kaaya-ayang hirap. Inyo ang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa ating patuloy na pasasalamat sa Diyos sa lahat ng gabay at biyaya, inialay natin ang misang ito para din sa ating mga nakatatanda at sa lahat ng kanilang mahal sa buhay. At patuloy tayong humingi ng grasya sa Diyos para tayo'y tulungan, proteksyonan sa lahat ng tukso at aminin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakamali at mga kahinaan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilib ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Panginooy siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man na hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginagamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas. At dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabaghabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating ang karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.
Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipinatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katilinuhan at ang pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Once again, magandang umaga po sa ating lahat. So sa ating pakikinig sa Ebanghelyo, napakaraming babala, warning. But this warning serves also as a reminder. Di po ba? Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa mundo natin ngayon, marami sa atin ang nahihikayat sa mga makikinang na bagay. Totoo po ba? Tulad ng mga tagumpay, mga iba't ibang klaseng ari-arian, katanyagan o even influence at ang pangako ng magandang buhay o masaganang buhay. Karamihan sa atin siguro dito inilalaan ang ating lakas, ang ating atensyon sa pagtatayo ng ating mga karir sa buhay, sa ating pamilya, at lalong-lalo na siguro ang iba nagtatayo ng kanilang reputasyon. In our words today, we call it influence. Kaya mayroon po tayong tinatawag na mga influencers. Ngunit, sa ating pakikinig sa Ebanghelyo ngayong araw, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbabala. He is warning us, not just reminding us, na ang lahat ng ito ay maaring maglaho sa isang iglap. Kung gaanong nagulantang ang mga alagad na narinig natin ngayon dahil sila ay haharap ng mga digma, himagsikan, sakuna at pag-uusig, nahaharap din ang ating henerasyon, ang ating panahon ngayon sa iba't ibang klaseng mga problema. Ang kawalang tiyakan sa ekonomiya, pagkakalito sa moral, at mga isyu sa klima, hidwaang naghahati sa pamilya at sa bansa. Lalong-lalo na kung tayo ay nag-uusap patungkol sa ating politika, one against another, family against family, friends against friends. Subalit, mga kapatid, alam natin bilang mga nananampalataya na sa gitna ng lahat ng ito, malinaw at klaro ang mensahe ng ating Diyos. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Manatiling matatag, manatiling matapat, at makakamit kayo ng buhay na walang hanggan. So ang tanong ngayon, sa harap ng mga realidad na nakikita at nararanasan natin, tayo ba ay nanatiling matatag, nanatiling matapat, nanatiling nanampalataya sa Diyos? Remember, my dear brothers and sisters, faith is tested not in peaceful times. Hindi sa makalmang panahon, hindi sa mapayapang panahon, but in moments of krisis, mga suliranin, mga problema, mga bagay na hindi natin naiintindihan.
because the true strength of a believer shows when everything else falls apart. A believer who trusts, a believer who remains faithful to Christ. Pinapaalala sa atin ng ating Diyos na haharapin natin ang pag-uusig at pagtanggi, hindi bilang parusa, kundi bilang pagkakataon upang ibahagi ang ating pananampalataya at ang ating patotoo na siya ang ating Diyos. Sa ngayon, mga kapatid, maaring mangangahulugan itong ang pagsasabi ng tama kahit hindi ito nagtitrending. Maari nitong ang pagpakita ng katapatan sa isang tiwaling lugar ng trabaho, kabaitan sa isang mapaghamong mundo kapag nanindigan tayo para sa katotohanan at pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok na nahaharap natin. Remember, mga kapatid, ipinapakita natin na kasama natin ang Diyos. Sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayong araw, kahit isang hibla ng inyong buhok ay hindi masisira. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo daranas ng mga pagsubok, ng mga paghihirap, ng mga suliranin. Minsan kasi akala natin kung tayo'y totoo na nananampalataya sa Diyos, araw-araw na nagdadasal, hindi tayo daranas ng hirap, kundi tayo tatanggap lagi ng blessing. But remember, Christ did not come to make us comfortable. Sabi nga, the true faith, ang pananampalataya is tested not in peaceful times, but in moments of crisis. Always remember, mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay pangako ng proteksyon. Ang pangako na meron tayong maaasahan sa kanyang pagmamahal. Proteksyon sa isang magulong mundo kapag lubusan nating pinagkakatiwalaan ang Diyos. Nawawalan ng kapangyarihan ang takot. Nawawalan ng kapangyarihan ang kasalanan sa ating buhay. Kahit na pakiramdam natin ay walang katiyakan ng buhay, ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng tapang. Ang pananampalataya at ating ugnayan sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas loob para magpatuloy sa buhay. Dahil alam natin na hindi ito mismo ang buhay natin, kundi ang buhay na kasama ang Diyos. Mga kapatid, tandaan natin at isipin muli natin ang ating ibang kapatid, ang ating kapwa, nawalan ng mga trabaho, kahit sila ay naghihirap, kahit nawalan sila ng trabaho, nawalan ng tahanan, o kahit mga mahal sa buhay. Pero marami sa kanila ay patuloy na nabubuhay na may pasasalamat at pag-asa. Ang mga taong ito ay nakikitaan natin na ang kanilang lakas ay nagpapatunay ng pananampalataya at ay makakalagpas sa anumang unos sa buhay. Maaring hindi nila alam ang lahat ng sagot. Maaring hindi natin alam ang lahat ng sagot sa buhay. Ngunit kung hawak-hawak natin ang ating pananampalataya, ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating relasyon sa nag-iisang may alam ng lahat, tandaan natin na itong nagbibigay ng kapayapaan ay siya ring magbibigay sa atin ng kasaganahan sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid nating nakikita ang kapayapaan sa Diyos ay hindi nagmumula sa kanilang mga kalagayan. Sometimes we are too focused with our own situations. Remember, let us have peace knowing that God is with us. Sa huli, mga kapatid, ang mensahe ng ating Diyos ngayong araw ay patungkol hindi sa pagkasira, hindi sa paghihirap, hindi sa pagkahiwa-hiwalay,
kundi ito ay patungkol sa pagiging matatag, patungkol sa pagiging matapat, at pagtitiis na alam natin na kasama natin ang Diyos. Hindi ito tungkol sa ating mga takot sa buhay, kundi sa pananampalataya. Tandaan natin, kapag ang lahat sa ating paligid ay nakakapanginig o inaalog tayo ng maraming suliranin, problema, pagdadalawang isip at takot, naway manatiling matatag ang ating mga puso. Itayo natin ang ating buhay hindi sa mga pansamantalang bagay, kundi sa walang hanggang katotohanan ng Diyos. Ang mga pagpapatibay ng ating pananampalataya ay siyang sisilaw ng higit sa anupaman. Mga kapatid, ang ating buhay nawa ay isang patotoo ng pag-ibig ng Diyos na sumasaklolo, hindi lang sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapwa. Ito ang patotoo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang nagsumasaklolo, kundi din nagpapatatag at nagliligtas sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipayag natin ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming tapat, inihahanda mo kami sa pagdating ng iyong anak, sa pamamagitan ng iyong pagpapahintulot sa aming makisalo sa pagtataguyod ng iyong kaharian. Sa iyong Espiritu, pakinggan mo ang aming mga panalangin habang kami patuloy na umaasa sa iyong walang hanggan kalinga. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Ama, gabayan mo kami. Higit na mabatid nawa ni Papa Leon na mga obispo, pari, diakono at mga laiko ang paggalaw ng iyong espiritu sa bawat pangyayari sa mundo. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Gamitin nawa ng mga lingkod bayan ang kanilang kakayahan at talino para magabayan ang lahat ng mamamayan patungo sa paggawa ng ano ang tama at nararapat para sa bayan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Sumaksinawa kaming mga natitipon ngayon sa pagdating ng manunubos sa aming mga pamilya, mga kaibigan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Para sa mga nakatatanda na may sakit at nangungulila, naway patuloy na palakasin ng Diyos ang kanilang kalooban at pangangatawan sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Tanggapin mo ang aming mga mahal sa buhay na nauna sa amin sa iyong pangakong paraiso. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalukdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Tahimik nating panalangin ng ating mga personal na intensyon.
Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming tulungan sa aming pananatiling tapat sa iyo. Itulad mo ang aming katapatan sa katapatan mo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon at Amen. manunubos. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan
at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtagdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa, ni Jesse naming Obispo, mga kaparian, mga religyoso at lahat ng nananampalataya sa iyo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang iyong alagad si Ron Morey. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong maragdagan ng ginhawa ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang panalangin para sa pagbabasbas ng ating mga nakatatanda. Pakiyuko po ng ulo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, pagbasdan mo ang mga kapatid naming nakatatanda. Pinupuri ka namin sa mga kaloob mong biyaya na ibinahagi sa kanila sa napakahabang panahon. Akayin mo sila sa kanilang buhay paglalakbay, aliwin sa kanilang kalungkutan, alagaan sa kanilang karamdaman, at palakasin sa kanilang pangungulila sa yakap ng iyong pagmamahal. Sa pagdaloy ng panahon, igawad mo sa kanila ang mapayapang pamumuhay. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga nakatatanda ngayon. Salamat sa sila at patuloy niyo po silang ipagdasal para manatiling tapat at mapagmahal sa Diyos at sa kapwa. At sa alam niyo po na kakamatay lang po ni Father Ron Moray, bukas po ay ibababa po ang kanyang kabaong dito po ilalagay. So sa mga kilala ni Father Ron, pwede po kayong bubisita sa kanya before sa kanyang libing. At patuloy tayong magdasal para sa ating bansa at naway gabayan tayo lahat ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng ating Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala na maawing Diyos upang lagi niyang mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang alandas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo yung pag-alis ng kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.